Ako po, ang ilan po siguro sa inyo ay kilala itong si Christian Albert Gasa or Christian Gasa. Pwede niyo pong puntahan ang kanyang Facebook account. Meron po siyang pasabog, meron po siyang post. Ito ay tungkol sa isang mag-asawa. Sa mag-asawa na ang trabaho ay magpakalat ng fake news tungkol sa mga sikat na personalidad. At kasama po sa listahan ng mga personalidad na yon na pilit binabagsak na itong mag-asawa na ito ay si Atty. Leni Robredo. At kaninong tao itong mga mag-asawang ito? Nako po, no questions asked. Alam na natin kung kanino galing yan, kung sino ang may pakanan yan, at sa tingin ko, itong mag-asawang ito ay mga nagpapagamit din lang. Sabi kasi dito, naging negosyo na daw nila yung magpakalat ng fake news, mag-fabricate ng mga negatibong balita tungkol sa isang personalidad para ibagsak ang credibility nga ng taong yon. Diba ang sagwa? Katulad ng madalas kong sabihin, yung ganitong klaseng trabaho talaga ang pinaka-sleazy, ang pinakamababang uri. Alright, ngayon ay Friday. At yun nga, meron daw ilalabas na video etong si Christian Gasa tungkol nga dito sa mag-asawang ito. This Friday, may ilalabas akong video expose. This is about a husband and wife na ang negosyo, mantakin nyo negosyo. So, kung titignan nyo, wala tong pinagkaiba doon sa mga taong naatasan na magbuo ng mga troll farms. Negosyo talaga ang gawain ito. Ang napakademonyong gawain na ito. 'Di ba? Alright, negosyo nila ay gumawa ng daming accounts, ang dami pages upang magpakalat ng fake news tungkol sa mga sikat na personalidad, tapos i-extort nila at hihingan ng bayad para sila ay manahimik. Mantakin niya, tumahimik. Extortion. Sisiraan, gagawa ng mga dami pages or Facebook pages. Nako, matindi no? Matindi. Ito yung pinakamalaking sakit ng ating lipunan sa tingin ko. Ito rin yung mga kababayan natin or ito rin yung sa tingin ko ay pinakamatinding kalaban ng ating bayan ngayon. Yung mga taong ganito ang trabaho. Yung mga trolls, yung mga nagpapagamit, yung mga nagpapakalat ng fake news at nabubuhay nga sa kasinungalingan. Hihinga ng bayad para sila ay tumahimik. Yan ang unique business. Talagang unique ang business nila. Okay, ng mag-asawa daw. Spreading of fake news and social media extortion. Ang mga nabiktima nila ay sina Leni Robredo, Glenda de la Cruz, Congressman Velasquez, mga vloggers na malalaki, no? V. Cortez, yours truly, Cian Gasa. Ayun, kaya naman pala, sabihin, isa rin sa mga biktima ito si Cian Gasa at marami pang iba. Abangan sa Biyernes, ngayon yan, kumapit ka na Mars, at baka hindi mo kayanin. So kung gusto niyo pong antabayanan yung video na yon, Friday ngayon, puntahan niyo po itong account ni Cian Gasa, Christian Albert Gasa. Lesson dito para sa mga kababayan natin, sana kahit papaano marunong talaga tayong mag-discern at alamin kung totoo ba itong balitang ito at hindi. Minsan, common sense na lang yan eh. Halimbawa, yung mga sobrang negatibong balita tungkol kay Atty. Leni Robredo, isipin mo, talaga ba? Bagay ba kay Atty. Leni Robredo? Etong mga ganitong klaseng balita, in a way, magagawa ba niya ito? Diba, maiisip, sana meron tayong gano'n na sistema bago pa man din mag-arrive doon sa conclusion na, ay, totoo nga, maniniwala tayo. Okay? Dapat talaga ay meron tayong ganong abilidad. Halimbawa, napakaraming fake news na kumakalat ngayon. Sa isang tao, halimbawa, si ganito bang tao ay may kakayahan na gawin itong binabalita o negatibong balita na ito. Diba? Dapat kahit papaano alam natin yan. Nako po,